ka ng isang organisasyon, may karapatan ka ng mangupal-ngupal dyan ng mas mababa sa'yo. Ay, grabe. Alam mo yung tinatawag talagang kupal, ano sabi? O, mga kupal daw kayo. Huwag kayo nangungupal. Na self-respect or anong tawag dun? Dignity. Alam mo yung dignity ng isang empleyado? Dapat hindi mo inaapakan yun. Hindi porke mas mababa sa'yo, aapak-apakan mo na lang yung dignidad niya. Hindi po pwede yan kahit ikaw pa yung presidente ng Pilipinas. Naku po, patay kang bata ka. Kahit ikaw pa yung pinakamayamang tao sa buong mundo. Naku po. Hindi mo pwedeng apak-apakan yung dignidad ko bilang tao. Tandaan mo yan. Tandaan mo yan. Sino ba yan? Si Tory ba yan o si Marbil? Ang tinutukoy mo dyan, o baka naman yung presidente mismo. O. Tingnan natin, tuloy natin. Kahit sino ka pa. Kahit sino ka pa. Diba? Oh. Kahit sino ka pang tao kang yan. Kung inapak-apakan mo yung dignidad ko, magkamatayan na tayo. Naku po, diba? Patay tayo. May patayan. Nyari ka na ngayon, kakasuhan ka na kagad. Alam mo naman itong gobyerno to, praning eh. Kahit hindi naman sinabing papatayin, kahit may conditional, kakasuhan na kagad. Eto, naku, nabanggit mo pa yun. Ikaw kayo yung ganyan-ganyanin ko. Ikaw kayo yung kupal-kupalin ko kung anong mararamdaman mo. Oh, grabe ha. Sige nga, kupal-kupalin mo nga yung mga boss mo. Kasi mga kupal eh. Sorry naman. Si Sir kasi yung mga lingwa. Diba? Try mo din kayang maging biktima ng kakupalan. Tingnan natin, baka iyak ka na lang dyan sa Sino kaya tinutukoy niya dito? Maging biktima ng kakupalan. Sino ba yung nangupal kay Pangulong Duterte? Hindi, totoo. Totoo eh. Yan yung sinasabi niya eh. Hindi pwedeng kukupal-kupalin mo. Ilid. Di mo kasi alam. Di nyo kasi alam. Kasi nasa mataas kayong posisyon. Di nyo alam yung nararamdaman ng isang mababang tao lang. Na kapag kinupal-kupal mo, walang magagawa kundi tatahimik lang. Diba? Kasi alam niya sa sarili niya na walang laban sa'yo. Kasi mataas ka eh. Pero wag mo akong ginaganyan. Kahit gaano ka pa kataas, wala akong pakialam sa ranggo mo. Naku po, patay tayo dyan. Sino ba yan? Ranggo, ibig sabihin mga kababayan, ang tinutukoy niya dito, police. Boss niya. Sino kaya yung naku. Lupit mo, sir. Lupit mo magsalita. Naku po, yari ka dyan. Naku. Hindi. Ang tindi nito nakakabilib tong maman to. Sobrang nakakabilib tong maman to. Alam sa ranggo mo, kahit ano ka pa, kahit general ka pa. Naku po, pati general. Naku, kasama ba si General Torre? Yari tayo dyan, Brad. Kahit ikaw pa ang hepe ng PNP, kahit ikaw pa yung pinakamataas sa buong mundo, sabi ko na nga ba? Yun. Kapag kinupal-kupal mo ako at ay napakan mo yung dignidad ko, yun. Magkamatayan na tayo. Di ba? Yun yung prinsipyo na pinaglalaban ko, mga kasama. Yan yung tinatawag na prinsipyo. Hindi yan mabibili ng pera kahit anong magkano mang pera yan. Tandaan nyo lagi na yung prinsipyo lang yung kaya mong ipaglaban sa buong buhay mo. Kahit wala ka ng pera, kahit wala ka ng kung ano-ano man yan, kahit anong meron ka, na winala ng mga tao, prinsipyo lang yung matitira sa'yo. Tandaan nyo yan. Dignidad lang matitira sa'yo. Naku. At wag na wag mong ibebenta yan kasi yan lang yung natitira sa'yo. Naku. Diba? Nagigets nyo ba ako? Oh, gets kita. Wag na wag kayong papayag na yung dignidad mo bilang tao inaapakan lang ng kahit sino dyan. Putik, tao ka, may dignidad ka, may prinsipyo ka. Hindi pwedeng apak-apakan ka ng kahit sino. Naku. Bilang tao, pagkapanganak mo pa lang sa mundo, meron ka ng karapatang mabuhay. Meron ka ng karapatang irespeto ng kapwa mo tao. At hindi yun mawawala. At hindi pwedeng bilhin ng kahit magkano yun. At hindi pwedeng mapapalitan ng kahit magkano yun, mga kasama. Lagi niyong tatandaan yan. Lagi niyong tatandaan yan. Ito pa, may matindi pa. Yun na lang yung nagpapatibay sa'yo bilang tao. Yung prinsipyo mo eh. Naku. Kung wala ka ng prinsipyo sa mundo, kung wala kang prinsipyo sa buhay, anong tawag sa'yo? Di ba? Kupal. Kung wala kang prinsipyo sa buhay mo, anong tawag sa'yo? Isa kang robot.
Ayun, tama, Kung wala kang palakpakan. prinsipyo, isa kang robot, isa Yun. kang isa Sunod-sunuran. kang utusan, isa kang aso. Nako. Kasi yung aso, walang prinsipyo yung aso eh. Kung saan may pagkain, dun siya. Di ba? Ganun ang aso. Kung alukin mo ng pagkain yung aso, dun siya pupunta kahit hindi niya amo. Kung saan yung pagkain, dun siya pupunta. Ganun ang taong walang prinsipyo, mga kasama. Kung saan may pagkain, dun siya. Putik na yan. Anong klaseng tao ka kung ganun? Eh di para ka na ring aso. Di ba? Gets niyo yung point ko? Gets na gets. Alam nyo, hindi lang naman PNP ang pwedeng magpakain sa akin eh. Ang Yan. dami bang pwedeng paraan yan para kumain ako sa isang araw. Sa buong araw, sa buong buhay ko. Hindi lang PNP. Ano yun? Dahil dito ang may pagkain, kahit dahil dito lang ang may pagkain? Ganun ba yon? Sa PNP lang bang may pera? Putik. Ang daming pwedeng pagkakitaan dyan kung pera lang ang dahilan kung bakit tayo nagpulis. Grabe, ano? Di ba? Diin mo, Brad. Idiin mo. Nagpulis tayo, Dahil? hindi dahil lang sa pera. Tandaan niyo yan. Ayan. Nung nag-a-apply tayo ng pulis, ang dami nating pinagdaanan, ang dami nating pagsubok para lang makapasok. Di ba? Tapos ngayon na may pagsubok sa atin, ibebenta nyo yung prinsipyo nyo. Ibebenta nyo yung prinsipyo nyo para lang sa sahod. Magkano ba sinasahod natin? Sige nga. Sa aming mga patrolman, 29,000 lang, mga kasama. Oo. 29,000 lang. Anin mo yung 29,000 kung ang kapalit nun. Ang kapalit nun, anong kapalit nun? Prinsipyo mo. Yun. Pero kapatid, tandaan natin, mantakin mo, nung panahon na bago si Duterte, magkano lang? Hindi, di nyo, Dinoble. Kaya nga, alam mo, yung mga kapulisan natin, thankful, At hanga naman din ako dito sa tao na ito. Talagang binulgar niya. Hindi pwedeng pera-pera lang ang buhay. Naku, alam mo, buti pa ito. May ganitong prinsipyo. Mga congressman natin, wala na talaga Yeah? Ipagpapalit mo yung prinsipyo mo sa kakarampot na 29,000. Puta. Ako po, patay Diba? tayo. Mas marami pa yung sahod ko nung nasa call center ako. Mas malaki pa yung sahod nung nasa call center ako kaysa yung nasa pulis na ako. Pero dahil may prinsipyo akong pinaglalaban, nagpulis pa rin ako. Kasi gusto ko nasa tama lahat, nasa ayos lahat. Gusto ko nasa ayos lahat ng mga bagay sa Pilipinas. Galing nito ni Sir, palakpakan. Bayani. Kung meron man nakakakilala dito sa tao na ito, actually, minessage ko na siya Hindi ko lang alam Gusto namin sana ma-interview mamayang gabi sa SMNI, 8 o'clock Baka naman, pwede ninyong i-mensahe at sabihin nyo, may message ako sa kanya kamo, para ma-interview natin siya kung bakit siya nag-conclude ng mga ganitong bagay. Di ba? Kaya tayo nagpulis kasi gusto natin maayos. Pero ngayon, dahil hindi na maayos yung mga bagay-bagay, hindi na po pwede. Tama yun. Kailangan naman na magpupulis ka pa kung hindi na maayos. Anong kwenta mong pulis ka dyan kung hindi mo na maayos yung problema sa bansa? Di ba? Alangan naman na magbulag-bulagan ka na lang dyan para lang sa 29,000? Anong kwenta mong pulis, di ba? Anong kwenta mong pulis ka? Tama. Ako, wala akong pakialam kung tanggalan nila ako ng trabaho. Wala akong pakialam kung kasuhan nila ako. Wala akong pakialam. Ang pakialam ko lang is dapat nasa tama lahat. Tapang nito maman to, grabe. Nasa tama lang lahat dapat. Hindi pwedeng kung ano-ano na lang sasabihin sa atin, susunod-sunuran na lang tayo. Di ba? Pulis ako, hindi mo pwede akong utusan. Patrolman lang ako, pero hindi mo ko pwedeng utusan ng mali. Yan ang tama. Again, baka kasi sabihin ng iba, that's, disobedient to the authority. Hindi, sinasabi niya, pag ako inutusan mo ng mali, hindi kita susundin. Yan naman kasi talaga ang dapat sa mga pulis. Kaya lang, nakakalungkot yung mga pulis, ilang pulis natin, mga walang bayag. Totoo. Lalo na yung mga umaresto kay Pangulong Duterte, hindi naman matatapang niya mga walang bayag yan. Bakit kanyo?
sunod-sunuran na sila kay Tory kahit alam nilang mali. Alam nilang mali eh. Sigurado ko alam nilang mali. Kaya lang, yun nga, yung itlog nandi dito. Wala, kabado kay Tory. Di ba? Tama yung sinasabi nitong maman to. Pag mali, wag nang sundin. That's in the law. Di ba? Nasa law, sa batas po natin yan. Pag mali, wag mong sundin. Oh, ganda ng ano niya dito ha, sinabi niya dito. Kahit sino ka pa. Kahit sino ha. Kahit ikaw pang presidente, sabihin ko na nga sa'yo. Naku, kahit presidente, patay tayo dyan, Brad. Yari. Magagalit sa inyo yung asawa niyan. Sigurado ko yung asawa ng presidente. Ay, Monet, inaano ka nitong polis mo, oh. Kahit si Bongbong Marcos pang mag-utos sa akin ng mali, Naku, hindi ako susunod sa kanya. Patay kahit tayo tanggalin niya akong pulis. naku po, patay tayo dyan. Di ba? Oo, galing mo Ba't siya. ako susunod sa kanya? Tama. Sino ba siya? Oo nga. Siya ba ang boss ko? Hindi ko siya boss. Oh, sino boss mo? Di ba yun ang sinasabi nila? Ang boss yung mga pulis ay yung presidente kasi siya ang commander-in-chief. Tingnan nga natin, ba't niya nasabing hindi niya boss si Bongbong Marcos? Boss ko, yung nagpapasahod sa akin. Sino bang nagpapasahod sa akin? Mga Pilipino. Yun! That's a good answer. Hindi tama yung sinasabi niya. Ang boss niya yung nagpapasahod sa kanya. Kasi yun naman talaga ang boss mo eh. Kung sino yung nagpapasahod sa'yo. Di ba? Sino man nagpapasahod sa kanya? The Filipino people. It's in the law. It's not the president. Yun. Mawalang galang na kay General, pangalan nitong General na to, si Browner. Browner, ganito dapat mag-isip. Mas dinaig ka pa ng isang patrolman, ha? Hindi ang nagpapasahod sa'yo si Marcos. Unless, di ba? Unless, alam mo na kasunod. Pero hindi ang nagpapasahod sa'yo si Marcos. Ang nagpapasahod sa'yo taong bayan. Kaya dapat your loyalty is with the people, which is also under our constitution. Di ba? Nasa konstitusyon natin yan. Your power emanates from the people. People dapat. Yan ang nagbibigay ng sahod ninyo. Hindi yung presidente. Yung presidente, yan lang ang nagpipreside. Kaya nga presidente, preside. From the word preside. Sabihin siya lang yung nag-aayos-ayos niyan. Pero hindi ho talaga siya. Ang nagsasahod sa bawat pulis, militar, o kung sino mang uniform personnel dyan, ay ang taong bayan. Galing sa buwis namin ang chinichicha ninyo. Kaya hindi pwedeng puro lang kayo, ay hindi, didemanda namin kayo. Didemanda namin kayo. Hulihin namin kayo. Huwag nyo kaming takutin. Hindi kasi alam mo bilib ako sa maman to kasi tinatakot talaga eh. Ngayon, kinasuhan na po yan. Alam nyo kung anong kinaso sa kanya? Article 142 of RPC, inciting to sedition in relation to RA 10175, Cybercrime Prevention Act of 2012. Yun po ang kinaso sa kanya. Inciting to sedition. Inciting to sedition ba ang sabihin mo na hindi ako susunod pag mali ang order sa akin? Is that an inciting to sedition? That's ewan ko nga, sabi ko nga, lakas din ang loob nito eh. Matalino itong maman to, kahit ganito tong private pa lang. At talino bata to. Oo, talino to. Bakit? Sinabi niya naman eh, hindi ako susunod kahit utos pa ni Marcos basta mali. Tama naman yun eh. Diba? Cybercrime. Di ko alam kung bakit cybercrime kinaso dito. Meron po ako nung ano niya eh. Yung, hindi ko na lang papakita kasi baka meron akong yung investigation data form. Grabe matindi ho yung kasong inano sa kanya. Naku po, ito. Tuloy natin. Di ba? Mga Pilipino ang nagpapasahod sa akin, ba't ako susunod sa presidente? Ano ba siya? Presidente lang siya. Di ba? Ako, pulis ako. Pwede ko siyang arestuhin pagka wala siya sa serbisyo. Yun. Tama naman yun eh. Pwede ko siyang arestuhin kung wala na siya sa serbisyo. If you're a private, after maging mong presidente, maging private ka na, pwede ka. Ganun nga ginawa nila kay Pangulong Duterte, di ba? Pero, yung problema lang kay Pangulong Duterte, wala namang warrant, walang order galing sa korte. Pagka wala siya sa pwesto niya. Naku, ayan na. Di ba?
Gusto ko, sir, pag kailangan ng aresto yung si Torre, pwede bang ikaw ang umaresto? Hindi, alam mo, si Torre, matapang lang naman yan kasi nasa posisyon. Pag yan nag-retire na, sir, pwede ba ikaw na umaresto kay Torre pag inutos ng korte? Pag inutos ng korte, kasi antayin natin yung utos ng korte dahil kinasuhan niya si Torre. Pwede ba ikaw nang umaresto kay Torre? Sama mo na si Marbil. Pag inutos ng korte. Ulitin ko pag inutos ng korte. Kung walang pulis sa Pilipinas, sino na lang mag-aaresto sa mga tiwaling opisyal na yan? Yon. Kaya tayo nagpulis para hindi tayo maging kakampi ng mga tiwaling opisyal. Yon. Tayo dapat nasa gitna lang tayo, mga kasama. Nasa gitna lang tayo. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susunundan natin. Tama. Hindi pwedeng dahil presidente natin siya na yung susundin natin sa lahat ng bagay. Hindi po pwede yun. Partisan ang tawag doon. Tama. Hindi porke presidente ka, susundin kita. Ano ka? Sino ka ba para sundin ko? Tama ka ba? Ang tanong, nasa tama ka ba? Para sundin kita. Diba? Sabi ko nga ulit sa inyo, kahit presidente ka pa ng Pilipinas, kung mali yung utos mo sa akin, hindi kita susundin. Lupit. Sino ka ba para sundin ko? Diba? Sino ka ba? Tama nga naman. May tama daw ako eh. May tama daw ako. Tama ka May talaga, tama ka, sir. sir. Tama ka. Kahit pa mapanood to ni Bongbong Marcos ni Sir lupit. Bongbong Marcos. Sir, President, pakinggan mo tong sasabihin ko, sir. Ang lupit nito. Grabe. Palakpakan to, mama na to. Ito yung mga kailangan natin. Ito yung hanapin natin. Yung mga pulis na kayang tumayo sa prinsipyo. Asa na po ba yung mga PNP personnel na kayang tumayo sa prinsipyo? Yung kayang sumuway sa order pag mali yung in-order. Okay? Kunwari, umorder ng kare-kare. Tapos yung sinigang ang ibinigay. Siyempre, dapat medyo magalit ka na dun. Biro lang Hindi, ako again ulitin ko. Paulit-ulit ko ito sinasabi sa lahat ng speech ko, maging sa vlog ko. I believe in Romans 13 verse 1. Submit to the authority, there is no authority under earth na hindi ho inalaw ng Panginoon. Kaya dapat nating sundin. Tama. 100%, 200%. I am against rebellion or anything civil disobedient. Hindi rin po ako agree dyan. Okay? Again, uulit-ulitin ko, I do not agree on any form of rebellion. But, I am for, hindi pagsunod pag may maling order na binigay sa'yo. Be the Daniel of this time. Who's Daniel? Si Daniel Padilla. Si Daniel, kilala niyo si Daniel? Diba? Para magipit si Daniel sa Old Testament, ano ginawa? Sabi nung hari, kailangan sumamba din kayo sa amin. Sa akin pala. Pag hindi kayo sumamba, ikukulong ko kayo. At bilang isang man of God si Daniel, hindi siya sumunod. Kasi nga, it is against yung kanyang prinsipyo, against his faith on God, in God. Diba? So be the Daniel of this time. Be the Daniel of this generation. Pag may inutos sa inyong hindi tama, panindigan mo. Si Daniel tinapon nga lang sa dagat-dagatang apoy. Hindi, sa sa isang na merong sandali. Ano ba 'yung sa kanya? Apoy, 'di ba? So lumabas sila doon ng kanyang mga kaibigan, 'di ba ho? So ibig sabihin noon, mga kababayan, panindigan mo. 'Yun tama. Pag mali na 'yung inuutos, pag illegal na 'yung inuutos sa inyong mga kapulisan, panindigan nyo pa rin na hindi kayo papayag, hindi kayo papagamit sabi nga nito sa politics 'di ba, sa politika, sa partisan, hindi ka papayag kasi nga mali na Mali na. Dapat yung tamang order lang ang susundin mo. You should follow yung tamang order. Isa akong pulis ng Pilipinas. Pero hindi ako sang-ayon sa ginagawa mo, sir. Di ba? Hindi ako sang-ayon sa'yo. Kahit ano pang sabihin mo, sir, hindi ako susunod sa'yo. Grabe, Kasi hindi mo naman ako pulis Bakit pulis mo ba ako?
Tindi Pinapasahuran mo, mo ba ako, sir? Tindi mo, Brad. Ang totoong may-ari sa profesyon ko, ang totoong nagpapasahod sa akin ay mga Pilipino, hindi ikaw. Presidente ka lang ng Pilipinas, pati nga ikaw, pinapasahuran namin eh. Sumasahod ka dahil sa pera ng Pilipino. Kaya isa ka rin, katulad ka rin namin nasa serbisyo publiko. Pare-pareho tayo, sir. Hindi ka commander-in-chief lang dyan. Ikaw ay isang public servant. Di ba? Public servant ka. Dapat magtrabaho ka rin. Hindi ka boss. Tandaan mo yan, sir, ha? Tandaan mo, sir, President Bongbong Marcos. Tandaan mo to. Isa kang public servant. Pumunta ka dyan sa pwesto mo para magserbisyo, hindi para maging boss namin. Dapat nga ikaw... Si Daniel pala po, ay sa Lions din. Yung mga kaibigan niya, yung sa Apoy, okay? Yung kaibigan niya, yung si... Nako, pangalan nun si... Basta yung kaibigan niya ang nag-survive dun sa Apoy at si Daniel ang nag-survive, Daniel 6, doon tinapon siya sa Lion. Kasama ng mga Lion. Nagta-traffic dyan eh. Naku, dapat nga ikaw yung nasa gitna ng kalsada, nagta-traffic dyan eh. Pinag-traffic niya yung presidente. Kasi nasa public service tayo. Hindi pwede yung presidente ka, dyan ka, nagiging boss ka dyan. Ano ka? Kaya nga mga kababayan, sinasabi ko nga sa inyo, mga kapulisan natin, alam mo, etong bagay na ito, nakakatuwa si Kuya. Sobrang nakakatuwa yung nangyari dito kay Kuya kasi nanindigan siya sa tama. Although kakasuhan ka, katulad nga rin po ng kwento ni Daniel, nanindigan din po siya sa kanyang pananampalataya. Ano nangyari sa kanya? Iyon, pinatapon siya doon sa Lions din, di ba? Pero anong ginawa ng Panginoon? Tinulungan siya. Hindi ko naman sinasabing tatapon ito sa Lions din, ha? Itong si Kuya. Pero ang point dito, panindigan mo yung tama. Panindigan mo yung justice, ika nga. Bahala ang Panginoon sa'yo. Tama yung sinasabi niya, sige, tanggalin niyo ako sa trabaho, kasuhan niyo ako. Diba? Tama naman kasi yung sinasabi niya. Sobrang tama yung sinasabi niya. Hindi ako susunod kahit presidente pa yung mag-utos, basta mali. Hindi ko susundin. Tama ho yun. So wag ka mag-alala, Atabs. Hindi ka pababayaan ng Diyos, basta panindigan mo lang yung iyong prinsipyo. Hindi ka pababayaan. Oo, ngayon, lalamang sila. Maaring maikulong ka pa. Marami naman na ikulong na. Pero totoo, maaring ikulong ka. Pero darating ang panahon. Maintindihan mo. Kasi hindi ko sinabing pagpapalain ka pag tumayo ka kagad sa prinsipyo mo. Dadaan ka sa matinding apoy. Dadaan ka sa matinding pagsubok. Sasabihan ka, yuyurakan ka. Parang katulad nangyayari kay Pastor Kibuloy. Di ba? Nakita naman natin ngayon yan. Niyuyurakan si Pastor Kibuloy because tumayo siya. Hindi siya nagpabayad. Hindi niya ibinenta yung SMNI. Hindi siya sumuporta kay Marcos. Binatikos niya nung nagkamali. Yan lang naman ho yun eh. Isipin nyo to mga kababayan. Uulit-ulitin ko to sa mga tao. Maaring ang tingin natin, di ba si Pastor Kibuloy ginawa niya to, ito, kaya siya nakulong? Hindi. Dismiss na yung kaso na yan. Dinismiss na po yung kaso na yan noon pa. Binuhay na lang nung hindi nila nakuha si Pastor Kibuloy na sumuporta sa kanila, nung hindi nila napatahimik yung pagbabatikos ng SMNI. Kaya nga lahat binabawi sa kanya eh. Kasi nga po, nanindigan yung mama, kinasuhan. Ganyan din ang ginagawa ngayon dun sa lahat ng mga tumatayo sa prinsipyo nila. I know. Bakit? Tayo mismo inuusig eh. Diba? Tayo mismo inuusig kung ano-anong kasong sinampa para tumigil ang magsalita. Huwag ka mag-alala, Atabs. Kahit ako, kinasuhan ako ng inciting to sedition na wala naman ako kinalaman. Wala nga ako doon sa venue. Pero bakit nila kinaso yun? Kasi nga gusto kang takutin. You understand? Yun lang yun eh. Ganun lang kasimple yun. Tinatakot ka. Ito, kinasuhan siya ngayon na inciting to sedition. Pagpatuloy mo lang yan, bata. Diba? Dapat leader ang tawag sa'yo. Hindi ka dapat nagiging boss dyan. Naku, ang galing ni Sir. Palakpakan.